Akmang tatayo si Brian, pero bigla siyang hinila ni Nico. Wala nang pasakalye, at sinunggaban siya nito ng halik. Nagulat si Brian at hindi agad lumaban. Pero habang tumatagal, ay unti-unti na rin siyang nagparaya. Nagpalitan sila ng halik. Unay marahan, hanggang sa maging masidhi ang kanilang damdamin. Sa dibdib, sa leeg, hanggang sa hita't binti. Halos di na nila namalayang nadadala na sila ng init at kilig ng sandali. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Enrollment na. Kung may pinaka-stressful na bahagi ng pagiging estudyante ay marahil kasama rin ito sa listahan. Mainit ang sikat ng araw. Mahaba ang pila. Kahit saan ka lumingon, may mga estudyanteng abala. Nag-aayos ng mga papeles, merong pawisan, at minsan ay iritado na rin. Para itong isang malaking paligsahan kung saan ang tanging premyo ay ang makapasok sa kurso na inaasam. Sa gitna ng gulo ay naroon si Brian, 19 na taong gulang, tubong Bulacan. Medyo matangkad, kayumanggi, at may tindig na parang laging handang makipagsabayan. Tahimik siya sa umpisa, pero kilala ng mga kaklase niya na mabilis ding uminit ang ulo kapag may naiinis sa kanya. Kasama niya noon ang ilan sa mga barkada, mula pa nung high school siya. Mga kaklase na tala, naging pamilya na rin. Sila yung tipo ng grupo na sabay-sabay kong gumalaw, sabay-sabay kong kakain, at malamang ay sabay-sabay na rin kung nahuhuli sa klase. Ngunit sa pila ng enrollment doon unang sumiklab ang hindi pagkakaunawaan. Sa kabilang hanay ay nandun si Nico, 18 taong gulang, galing Isabela. Medyo payat, maputi, at may maamong mukha na parang laging nakangiti kahit kainitan. Tahimik sa umpisa pero may bilis din kapag may nagpaparinig o nagbabato ng biro sa kanya. Sigurado babawi agad ito. Nagkasabay ang kanilang grupo sa isang mahabang pila. At gaya ng karaniwan, hindi maiiwasan ng mga parinigan. "Uy pare, may sumingit yata," sabi ng isa sa mga kasama ni Brian. Medyo malakas ang boses para siguradong marinig ng kabilang grupo. Nagkatinginan ng tropa ni Nico. At bago pa makapagsalita si Nico ay ngumisi na siya ng bahagya. "Bakit? May reklamo?" Sagot niya. Hindi man nakatingin ng diretso kay Brian, pero sapat para mag-init ang tenga ng huli. "Kung marunong pumila, wala sanang gulo eh." Mabilis na sambit ni Brian. Diretso ang tingin kay Nico. Nagkatawanan ng mga tao sa kilid. Hindi naman nauwi sa pisikal na gulo, pero ramdam ang tensyon. Simpleng parinigan lang, ngunit sa loob-loob ni Brian at Nico, nagsisimula na ang tahimik na kompetisyon. Paglipas ng ilang oras, matapos ang pawisang pila at paulit-ulit na pabalik-balik sa registrar's office, ay nakapila na rin ang bawat isa para sa kanilang kurso. Si Brian, nakapasok na sa industrial engineering. Hindi niya kasamang karamihan sa barkada dahil halos lahat ay nasa accountancy na punta. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang kakaibang lungkot ng pagkakawalay sa mga nakasanayan niyang kasama. Samantala, si Nico naman ay napabilang sa Electronics and Communications Engineering. Doon niya agad napansin na kakaunti lang sa mga kilala niyang kaklase ang parehong kurso. Pero ibis na malungkot,
Inisip niya na pagkakataon ito para makakilala ng iba pang mga tao. At sa hindi inaasahang pagkakataon, doon din nagsimula ang magiging kwento nila. Isang kwento na magbubukas sa loob ng boarding house na parehong magiging tahanan nila. Ngunit, bago pa man makarating doon, dala-dala nila ang alaala ng unang banggaan sa pila ng enrollment. Hindi nila alam, ang simpleng parinigan na iyon ay magiging simula ng mas malalim na koneksyon. Pagkatapos ng enrollment ay umuwi muna si Brian sa San Jose del Monte, Bulacan. 2 linggo ang lumipas bago siya muling bumalik sa Maynila. Ang dahilan? Kinailangan niya maghanap ng matitirhan malapit sa universidad. Sa isip niya ay madali lang dapat yun. Madami namang boarding house dito. Kahit saan makakahanap ako. Kampante niyang sabi sa sarili. At kung sakali man na hindi agad siya makahanap, alam niyang pwede siyang mag-uwian ng Bulacan kahit medyo nakakapagod. Ngunit gaya ng nakasanayan sa buhay, hindi laging sakto sa plano ang lahat. Nahuli si Brian sa paghahanap ng matitiran dahil na-delay ang padala ng kanyang ama, isang OFW sa gitnang silangan. Ilang araw din siya naghintay at habang ang iba ay nakapwesto na sa kanilang dormitoryo, boarding house o apartment, siya ay nananatiling wala pa rin saliling-silid sa Maynila. Kaya nang dumating ang padala, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang naghanap ng kanyang matitirhan. Isang tanghali habang naglalakad-lakad siya sa tabi ng eskinita malapit sa paaralan, ay napansin niya ang karatula. Bed space for rent, inquire inside. Parang sagot ng tadhana. Agad siya pumasok at doon niya nakilala si Tita Maan, isang ginang na nasa mid-40s. Mahilig gumiti at tila sanay na sa pakikitungo sa mga estudyanteng galing probinsya. "Anak, naghahanap ka ba ng matutuluyan?" Tanong nito, malambing ang tinig. "Opo tita, available pa po ba?" Agad na sagot ni Brian. Halatang sabik at kinakabahan na baka maunahan pa siya. "Meron pa. Actually may isang slot pa na bakante. Pero wala pa yung nagdedeposito eh. Kung gusto mong siguraduhin na para sa'yo, magbayad ka na agad." Paliwanag ni Tita Maan. Hindi na nagdalawang isip si Brian. Agad niyang inilabas ang pera. Iniabot sa landlady at halos nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang mga salitang, "O siya, sa'yo na yon. Welcome sa boarding house, Hio." Pagpasok ni Brian sa kwarto, agad niyang nasilayan ang magiging tahanan niya sa susunod na taon. 3 double deck ang nakapwesto sa silid. May tig-iisang aparador ang 6 na okupante. Amoy pintura pa ang kahoy ng kama. Halatang bagong ayos lang. Ang sahig ay tiles na may bahagyang lamat sa gilid. At si dingding ay nakadikit ang ilang lumang poster ng mga banda at artista na iniwan na ng mga dating umupa. 6 kami dito. Parang dorm setup din pala to. Bulong niya sa sarili. Sa labas ng kwarto, nandoon ang mga common areas. Isang maliit na espasyo na ginawang lugar-aralan, may lawesang gawa sa kahoy at isang plastic na upuan. 4 na palikuran na kailangang salit-salitan ng halos 3 kwarto na tig-6 na tao. At isang kainan na sabay-sabay gagamitin ng mga boarder lalo na tuwing agahan at tapunan. Bagamat siksikan ay pinili pa rin ni Brian ang pwesto. Hindi dahil ito ang pinakakomportable, kundi dahil natatakot siyang mawalan ng matutuluyan kung maghihintay pa siya ng mas maayos. Sa isip niya, pwede na to, basta may bubong, may kama, at may lugar para makapag-aral. Sa mga sumunod na araw ay unti-unti niyang inayos ang kanyang mga gamit. Ilang damit, ilang libro, at ang paborito niyang una na dala pa niya mula probinsya. Habang naglalagay ng gamit sa aparador ay napaisip siya.
Sino-sino kaya ang mga magiging kasama niya sa kwarto? At higit sa lahat, hindi pa niya alam na sa boarding house na ito, magtatagpo muli ang landas nila ng taong nakaalita niya sa pila ng enrollment. Si Nico. Lumipas ang ilang araw. Isang linggo bago ang opisyal na simula ng klase, abala na ang mga boarders sa boarding house. May ilan nang nag-uusap tungkol sa schedule ng paliligo. Pare, ikaw na sa alas 6, ako na sa alas 7, biro ng isa. Habang ang iba na may tumatawa at nag-aalok ng palitan ng oras. Sa dami nila, naging parang isang maliit na pamilya ang silid. Maingay, magulo, at may kasamang kilig ng bagong karanasan. May ilan ding nagyayang maghanap ng murang kainan sa paligid. Sa kaya mas mura? Doon sa may karendriya kaya sa tapat ng campus? Tanong ng isa. At gaya ng nakagawian ng mga estudyanteng tipid, agad silang nagplano ng food trip na kasya sa baon. Unti-unti ay nasasanay na rin si Brian sa bagong buhay. Hindi na siya gaanong nahihirapan makibagay. Pero may isa pa ring bagay na hindi niya maiwasan, ang pakiramdam ng mamamahay. Sa unang 2 gabi ay hindi siya makatulog sa itaas ng double deck. Para bang bawat kaluskos ay gumugulo sa kanyang pandinig. Kaya napansin niya na bakante pa rin ang higaan sa ilalim ng kama niya. 2 araw na itong walang gumagamit. At dahil gusto niyang makaramdam ng konting ginhawa ay nagpa siya si Brian. Dito muna ako sa baba makahiga. Wala namang gumagamit eh. Miyerkules ng hating gabi. Tahimik ang buong boarding house. Taging ugong ng ventilador at may hinang hilik ng ilang boarders ang maririnig. Si Brian na nakahiga sa ibabang kama, sa wakas ay nakatulog ng mahimbing. Ngunit bigla siyang nagising nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang binti. "Uy, ano yun?" Mabilis niyang sigaw. Sabay bangon mula sa kama. Halos kumabog ang dibdib niya sa gulat at maumpog sa double deck. Pagdilat ng kanyang mata, aninag niya ang isang figura sa dilim. May dalang maleta, pawisan, at halatang bagong dating lang. "Uy, anong ginagawa mo?" Reklamo ni Brian, halatang iritado. Doon, narinig niya ang boses. Pamilyar ah. "Ano ba? Kama ko to." Sagot ng binatang ngayon lang dumating. Sa gulat ni Brian ay halos hindi siya makapagsalita. Pero nang magbukas ang ilaw ang isa sa mga kasama nila, doon niya nakita ang malinaw kung sinong nakausap niya. Si Nico. Oo, siya nga. Ang lalaking nakainita niya sa pila noong enrollment. Ang lalaking iniwasan niya ng maalala pero ito, nasa harap na naman niya mismo. At higit sa lahat, siya pala ang may-ari ng higaan na pansamantala niyang inangkin. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Bakit hindi ka man lang nagbukas ng ilaw para makita mo yung kung may tao? Galit na tanong ni Brian. Pilit pinapakalma ang sarili pero halatang nanginginig pa rin. Eh bakit ka ba kasi nakahiga sa kama ng may kama? Alam mo namang hindi yan sa'yo. Mabilis na balik ni Nico. Nakataas ang kilay at kita ang inis sa mukha. Nagising ang mga natutulog sa buong kwarto. Ang ilan ay napakamot pa sa inis. Ano ba yan? Alas 12 na. Mag-away na lang kayo bukas. Reklamo ng isa. Pare, chill lang. Baka mapalis tayo ni Tita Maan ng pag-iingay ninyo. Dagdag ng iba. Ngunit sa loob ng kwarto ay malinaw ang tensyon. Nagkatinginan si Brian at Nico. Parang bumalik sa kanila ang eksena ng enrollment.
Ang palitan ng salita, ang iritasyon, at ang hindi pagkakaintindihan. At ngayong muli silang nagkaharap ay mas lalo lang tumindi ang inis nila sa isa't isa. Ngunit walang magawa ang dalawa kundi sundin ang payo ng mga kasama. Ipagpaliban muna ang diskusyon. Malalim na ang gabi at kailangan na rin nilang magpahinga. Subalit habang nagsisiksikan silang lahat sa isang kwarto ay may isang bagay ang malinaw. Mula sa simpleng pila sa enrollment hanggang sa magkabilang kama sa boarding house ay tila ba pinagtagpo na naman ng tadhana sina Brian at Nico. At ang kanilang kwento ay mas lalo pang magiging komplikado. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin nagbabago ang pagitan ni Brian at Nico. Para silang aso't pusa sa loob ng silid. Mga malilit na bagay nagiging malaking issue. Gaya ng kapag nagsampay ng towel si Nico sa gilid ng kama ay agad nagre-reklamo si Brian. Kapag umakyat si Brian sa double deck at may konting yugyug ang kama, iritang-irita naman si Nico. Tunog ng alarm clock, lakas ng tawanan sa kausap sa cellphone, kahit anong simpleng bagay. Lahat nagiging mitya ng kanilang pagtatalo. Dumating na sa puntong pati ang apat nilang roommate ay napapailing na lang. Ay naku, tanggapin na lang natin. Brutal na talaga magkaaway ang dalawa, biro ng isa. At dahil sa araw-araw nilang bangayan, naging parte na ito ng routine ng buong kwarto. Isang hapon, kakaibang katahimikan. Tatlo lang silang naroon sa silid. Si Tope, isa sa kanilang roommate, ay himbing na himbing sa pagtulog. Nakatulog pa ng kumot at walang kamali-mali sa paligid. Samantala, si Brian at Nico muling nagkaroon ng pagkakataon na magkasulubong ang inis sa isa't isa. Habang nag-aayos ng gamit si Brian ay muling napansin ni Nico ang nakalilaylay na tuwalya sa gilid ng kama. Napakunot ang noo niya. Paulit-ulit na lang. Di ba marunong mag-ayos to? At dahil sa inis, may kapiluhan siyang naisip. Habang paakyat si Brian sa hagdan ng double deck matapos maligo ay pasimpleng hinila ni Nico ang tuwalya. Hindi niya inaasahan ang sumunod na eksena. Sa pagkalaglag ng tuwalya, lumantad sa paningin niya ang hindi niya dapat makita. Wala palang suot na pangloob si Brian. At dahil nasa kalagitnaan ng pag-akyat, walang nagawa si Brian kundi mailantad ang sarili sa kanyang ilalim. Parang tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Nico. Natulala siya ng ilang sandali. Parang na-estatwa sa nakita. Sa loob-loob niya, may kakaibang kilabot at paghanga ang naramdaman niya. At hindi niya alam kung bakit. Ngunit nagbasag ang kanyang pagkatulala nang marinig niya ang galit na tinig ni Brian. Ano bang problema mo? Sigaw ni Brian. Mabilis na tinakpan ang sarili at nakatingin ng masama kay Nico. Sa lakas ng boses niya ay napabalikwas si Tope mula sa pagkakahimbing. Ano naman ba to? Ano naman ginawa mo, Nico? Reklamo ni Tope. Halatang iritado na sa paulit-ulit na ingay. Respeto naman sa natutulog, pwede ba? Agad namang sumagot si Nico. Pilit nililigtas ang sarili. Bakit lagi na lang ako pinapagalitan? Sigurado bang ako na naman ang may kasalanan? Ngunit kahit paano pa niya pilitin ay halata ang pagkahiya sa mukha niya. Ramdam niya pa rin ang eksenang nasaksihan niya. Pilit niyang pinapanindigan ang pagiging mortal na kaaway ni Brian. Pero sa loob-loob niya, hindi niya kayang kalimutan ang nakita niya. At mula sa araw na iyon ay kahit ayaw nilang aminin, may nadagdag na ibang tensyon sa pagitan nila. Hindi lang simpleng inis, hindi lang simpleng bangayan. May halo na tong isang bagay na hindi pa nila mapaliwanag. Isang umaga abala na naman ang lahat sa paghahanda papasok sa kani-kanilang klase. Maaga pa lang ay nakapila na ang ilan sa paliguan.
bit ang kanilang tuwalya at mga gamit pang ligo. Nakaabang si Brian sa labas ng pintuan. Oras na ng schedule niya. Pero hindi pa rin lumalabas si Nico. Ang nakakainis pa, wala siyang naririnig na pagbuhos ng tubig mula sa tabo. Tanging lagaslas lang ng gripo ang umaalingaw sa loob. Kumakabog ang dibdib ni Brian. Sa unang araw ng klase niya ay ayaw niyang malit. Kaya kinatok niya ng malakas ang pinto. "Huy, ano ba? Kanina ka pa dyan. Oras ko na ng paliligo ah." Sigaw niya. Halatang naiinis na. Sa loob noon, si Nico nakaupo sa gilid ng timba. Hindi mapakali. Hindi niya mapigilan ang sariling isipin ng isang eksenang ayaw niyang maalala. Pero paulit-ulit na bumabalik. Ang hindi inasang tanaw niya kay Brian noong nakaraan. Kaya't imbis na maligo ay nagtagal siya. Nagbabad sa sariling mundo. Nagulat siya sa malakas na katok ni Brian. Kaya't dali-dali siya nag-ayos. Mabilis na tinapos ang ginagawa sa sarili. Nang lumabas, bigla niyang binulyawan si Brian. "Di pa ako tapos eh. Kung gusto mo sumabay ka na lang." Pang-aasar nito. Pero may halong pang-aakit. Sinadya pa niyang ibukas ng bahagya ang tuwalya sa bewang para ipakita ang kanyang pagmamalaki. Napatingin si Brian kahit ayaw niya. At agad ding siyang lumihis ng tingin. "Buisit, nakakabaliw ka talaga." Iritado niyang sagot. Sabay tulak kay Nico para makapasok. Hindi nagpahuli si Brian. Kinabukasan, nag-isip siya ng igaganti. Mukhang uulan daw buong araw. Kaya't lihim niyang tinago ang payong ni Nico. Pero nadismaya siya nang hindi agad bumuhos ang ulan bago sila pumasok. Kaya't bago siya tuluyang lumabas, may isa pa siyang naisip. Binuhusan niya ng tubig ang tuwalya ni Nico. Pinagkabasa-basa niya itong maigi. Saka binalik ito sa veranda na parang walang nangyari. Maghapon siyang lumiban sa boarding house. Nagpakagabi. Nanood ng sine. Namasyal sa mall kasama ang mga kaibigan na nasa ibang kolehiyo. Saka siya umuwi bandang 11:00 na ng gabi. Pagdating, gaya ng inaasahan, dalawa na lang sila sa kwarto. Ang iba kasi ay umuwi muna sa kani-kanilang mga probinsya. Ay naku, bulong ni Brian sa sarili. 2 araw na naman kaming magkakasama na itong lokong to. Kinuha niya ang kanyang gamit pang ligo. Sabay biro sa sarili habang dinidilaan at nag-aamba ng suntok sa nakatulumbong na si Nico. Habang inaabot niya ang tuwalya niya, napansin niya ang tuwalya ni Nico. Halata ng iba ng ayos mula kaninang umaga. Kinapay niya ito at basang-basa pa rin. Ngumiti si Brian. Ayos, nakaganti rin. Patapos maligo ay bumalik siya sa kwarto. Kumuha ng damit mula sa cabinet at doon na rin nagbihis. Total, nakatulokbong naman si Nico. Kaya wala rin ito makikita. Parang wala rin naman siyang pakialam. Umatras siya sa kama at humiga. Kinuha ang cellphone at headset para maglaro muna bago matulog. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumipas ay ramdam niya ang kakaibang pagyugyug ng kama. "Hoy!" sigaw niya habang tinanggal ang headset at dumungaw pababa. "Ano ba yung kabastusan na ginagawa mo dyan ha?" Ungol lang ang naririnig niya mula kay Nico. Paulit-ulit. Mahina. Pero hindi tugma sa iniisip niya ang ginagawa nito. Lumapit siya at doon niya napansin. Nanginginig si Nico at pawisan ng noo. Nang alisin niya ang kumot ay tumambad ang mukha nito. Namumula at halatang nilalagnat. "Uy, ayos ka lang ba?" Tanong niya, biglang kinabahan. Ungol at panginginig lang ang sagot ni Nico. Nang hipuin niya ang noo nito ay halos mapaso siya sa init nito.
Ang taas ng lagnat mo. Paano ba to? Tarantang sambit ni Brian. Agad siyang kumuha ng bimpo, binasa sa tabo, at pinunasan ang mukha at leeg ni Nico. Sunod nun ay tumakbo siya palabas. Pumunta sa isang butikang malapit at bumili ng paracetamol. Pagbalik ay tinulungan niyang ibangon si Nico para makainom ng gamot. Sa pagitan ng paghinga at pag-ubo, narinig niya ang mahinang boses nito. Pasensya na, kasalanan ko rin, bulong ni Brian habang pinupunasan ang katawan ni Nico. Kung hindi ko tinago yung payong mo, malamang di ka naulanan. At binasa ko pa yung tuwalya mo. Kaya siguro hindi ka agad nakapagpunas o nakaligo man lang pagka-uwi. Habang patuloy siya sa pagpunas ng bimpo ay ramdam niya ang kakaibang tibok ng puso niya. Sa bawat hagot sa kanyang dibdib, para bang may kakaibang init na gumagapang sa dibdib din niya. Bandang 3:00 ay bahagyang bumaba ang lagnat ni Nico. Huminga ng maluwag si Brian. Ngunit sa tuluyang pagpupunas niya sa mukha ni Nico, doon niya na nasilayan ang malipatan na detalye ng mukha ng kaaway niya. Makapal ang kilay, malademonyo ang tindig, pero malinis ang balat tangos ng ilong. Pilik mata mahaba at parang namamaypay. At ang labi na makapal. Parang sarap halikan Napatawa siya sa sarili. Siguro kaya inis ako sa kanya kasi gusto ko na pala siya. At bago pa man niya mapigilan ng sarili ay marahan niyang idinampi ang labi niya sa mahimbing na natutulog na si Nico. Akala niya itulog pa to. Ngunit nagulat siya nang maramdam niyang bahagyang ganti ng halik mula kay Nico. At dahil nga pinupunasan niyang katawan ni Nico ay naramdaman din niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Ramdam na ramdam sa ilalim ng palad niyang nakapatong sa dibdib ni Nico. At sa gabing yun, may nabasag na pader sa pagitan nila. Magtatanghali na ng Sabado. Pagod at puyat si Brian matapos alagaan si Nico buong gabi. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Nakasubsob ang ulo niya sa bandang tiyan ni Nico habang ang kamay niya ay nakayakap sa dibdib at binti nito. Ilang ulit na umubo si Nico hanggang sa dahan-dahan siyang nagising. Kasabay nun, nagmulat ang mata si Brian at bumungad sa kanya ang nakatirik na pagkalalaki ni Nico. Halos dumidikit na sa kanyang muka. Napabalik ko si Brian. Nanlaki ang mata. Kasal ka talaga? Mukhang nagutom ka sa pag-aalalay sa akin kagabi at may gusto kang ibang kainin Bilang sabi ni Nico, sabay ngisi. Magaling ka na nga. Nakakapang-asar ka na Diyan ka na nga. Iritang tugon ni Brian. Pero seryoso ang sagot ni Nico. Alam kong ginawa mo. Natigilan si Brian. Oo na. Akong nagtago ng payong mo kaya ka nabasa. Binasa ko rin yung towel mo kaya di ka pa nagkapagbandaw agad. Kasalanan ko kaya ka nagkasakit. Pero ngumisi si Nico. Ha? Anong pinagsasabi mo? Bago pa man ako umalis ng school nilalagnat na ako. May ka-blockmate akong nagkatrangkaso mula nung Miyerkules pero pinasok para makapag-exam. Kaya ayun, nahawa ko. Nag-taxi pa nga ako para makauwi para hindi lang mabasa ng ulan. Kaya hindi yun dahil sa'yo. Nagulat si Brian. Anong ginawa ko ang alam mo? Wala ka maalala? Sagot ni Nico na may halong biro. Yung makinis na katawan, makapal na kilay, mahabang pilik mata, matangos na ilong, at yung labi na hindi na siya pinatapos ni Brian. Ikaw, kung ano-ano inisip mo, nilalagnat ka pa rin yata. Bahala ka na nga dyan. Sabay bato ng bimpo kay Nico. Akamang tatayo si Brian pero bigla siyang hinila ni Nico. Wala nang pasakali.
at sinunggaban niya ito ng halik. Nagulat si Brian, hindi agad lumaban. Pero habang tumatagal, ay unti-unti na rin siya nagparaya. Nagpalitan sila ng halik. Nag-umpisa ng marahan hanggang sa naging masidhi ang kanilang damdamin. Dibdib, leeg, hanggang sa hita at binti. Halos di na nila namalayang nadadala na sila ng init ng kilig. Grabe ka, bulong ni Nico habang nakangisi. Ikaw naman ata yung nilalagnat. Ang lakas pa ng panginginig mo eh. Nahihiyang tugon ni Brian. Tama na nga to. Wala pa akong alam sa ganitong bagay. First time ko to kaya ganito. Hinaplo siya ni Nico at ngumiti. Huwag ka mag-alala, normal lang yan. Ganito muna sa umpisa. Go with the flow ka lang. Akong bahala kung anong gagawin ko sa'yo. At i-enjoy mo lang. Pwede mo ring gawin sa akin kung anong gusto mo. Ang mahalaga, nag-i-enjoy tayo. Sabay kindat nito kay Brian. Lumipas ang buong first year ng palihim na silang dalawa. Wala man lang silang formal na usapan kung ano sila pero nananatili silang tapat sa isa't isa. Tuwing weekend dahil halos hindi na umuwi si Brian sa kanila. At doon lang nila lubusang nahayag ang kanilang damdamin. Sa bawat klase ay normal lang. Sa boarding house, parang mortal na pagkaaway pa rin sila sa paningin ng kanilang mga kasama. Pero sa gabi ng Biyernes at Sabado na sila yung magkasama, nagbibigayan sila at nagmamahalan. At sa lahat ng pagsubok, mga mahihirap na projects, stress sa exam, at lungkot ng pamumuhay na malayo sa pamilya, nakayanan nila dahil hindi lang sila nag-iisa. Lagi silang may katuwang. Minsan, ang taong inaakala mong pinaka nakakainis ay siya pa palang magbibigay ng kakaibang saya at inspirasyon para sa'yo. Ang totoong ugnayan, hindi lagi nakikita sa panlabas na kilos. Maaaring nagbabangayan sa harap ng iba, pero sa likod ng lahat ng tampuhan at inisan ay may pag-unawa, may pag-aalaga, at may damdaming unti-unting sumusubol. Hindi lahat ng matamis sa harap ng iba ay tunay, at hindi lahat ng tila magkaaway ay walang pinangangalhagaang lihim. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.